Diyos sa pakikinig na napangunahan po ng ating pastor, si Pastor Ernie Duabe. Palakpakan po natin ang Diyos kay Pastor Ernie Duabe. Hallelujah! Lahat ba tayo sinagpala ng Diyos? Malakas pong palakpakan para sa Kanya. At yun po ay palagi pinahanda ng Diyos yung Friday sa atin. Kahit man lang yung palakpak, yung ang gagaling sa ating puso, God will bless us. Amen? So yun po yung biyaya ng Diyos. Sabi nga, hindi po napapatid. Napapatid lang po yung pagminsan ng kaligtan namin siya. Kasi hindi po siya mga kilo. Amen? Spirito ng Diyos sa buhay natin. Hallelujah. So narito naman po tayo sa araw na ito, yung pinakahantay po natin. Nasabi nga, kung wala po ito, na mga salita niya, malaking katanungan po sa buhay natin kung tayo po ay nakakatalupa. Amen? So sa biyaya po ng Panginoon, binubuhos po niya lahat ng mga pagpapala na kailangan po natin. Isa na po yun ang kanyang mga salita. Amen? Amen. So handa na po tayo. Handa na po ating mga puso sa kanyang mga salita. Yun alam po na ang Diyos ay dinilaan yung mga paarito para ito po yung pagkakalog niya sa salita niya. Na alam po sa bawat puso ninyo naroroon ang pagkakasama-sama. Yung bawat sa atin, kailangan meron ganun. Para po yung salita niya ay ating pong maunawaan. Amen? So, sa umagang ito, meron po siya hinanda na napakahalaga po sa bawat isa sa atin. Na ang bawat isa sa atin, meron pong ganitong tawag ito, marugdog na pagnanasa. Malalim sa Tagalog. Marugdog na pagnanasa. Na kailangan po matagpuan ng Diyos sa bawat puso natin. Inig po ba yun? Amen. So, lahat po tayo meron noon. Kasi po, ang bawat sa atin ay nandoon ang Panginoong ito. Amen? So, ito po yung sabi ng katotohanan. Sabi nga ng Diyos, siya yung katotohanan ng buhay. Na ang bawat isa po, nalayunin, hangarin at binibigay ng isang tao na nabubuhay sa ibabaw ng lupa, ay makamit niya ang sa kanyang sarili ang mga bagay na ito. Tandaan po natin, no? Yung posisyon, yung fame, achievement, success in life, provision, at material position. Lahat po yun sa mundo, no? So yung po yun, wala pong tao na magbibigay nito, ito po yung katotohanan. Amen? So kung ito ng mga bagay na makamtan, na masasabi niya, sa isang matagumpay, pag lahat ng bagay na ito ay makamtan niya, matagumpay siyang linalang sa ibabaw ng mundo. Amen? So ito yung mundo natin ginagalawan. So kung ang titingnan natin, nasusuriin ang mga bagay na ito, ay mayroon itong katapusan. Mauubos, may iwan at mawawala. Amen? So, yung sabihin hindi mahalaga. Mayroon isang mahalagang bagay na binibigay ang Diyos sa atin na kailangan po meron tayong pagmarugdog. Mahalaga. Kasi yung pagnanasa, kung sinabi marugdog patindi sa pagnanasa. Na yun ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pwede po ba? Amen. So, titingnan po natin ating sarili. Sabi dito, how about sa mga hindi nauubos? Sabi nga, nawawala at walang hanggang bagay. It is a marvelous and wonderful thing that God is ready to give to those people who want it. Ito po yung challenge ng God. Amen? So, handa po kayo sa challenge ng God. Amen. Alam ko kung handa kayo at ito po yung nire-remind ng Panginoon dahil nung tinanggap natin siya, isa po ito na pinagkaroon sa atin para po atin gampanan. Ay susunod po natin from at that time na tayo tumakas sa Panginoon, ito ba'y nagawa natin. Sa araw po na ito, i-remind po ng God
na dapat po natin gawin. Then, yun po yung kanyang mensahe. Today, we have to know the life of a bad man. A bad man, how he did his precious things from the Lord na hindi niya inaasahan. Sa kanyang buhay, na sa pamamagitan ng simpleng panalangin ng taong ito dito sa lupa, na siya'y nabubuhay, ay wala po siyang dignidad. Rejected po siya ng society, and is no material things that possess. Hopeless siya at living a miserable life. Ito po yung tao ito. Na napakapalad po niya at natanggap po niya yung pinaka-importanting bagay na inaalok po ng Diyos. Na ito pong bagay na ito ay hindi po natin makukuha sa mundo, kundi sa pamamagitan lang po ng Diyos. At that moment ng life niya, nag-pray siya ng naging panalangin at doon pinagkalog sa kanya ng Diyos. Today we have to know the life of this bad man. Bad man. Which na, parinig natin na we're similar. O pareho tayo dito. Now what God responds in answer to his simple prayer. Hindi lang po kailangan yung habang panalangin, simpleng panalangin, na dinidinig po ng Diyos. Ito po yung sample. Kung ang isang taong nabubuhay dito sa mundong ito, ay isa siyang mahirap at sa lahat ng bagay. At pinagngako sa kanyang, bibigyan siya ng isang mansyon. Kompleto. Diba? Wala sa kanyang buhay ito. Naniniwala po ako na itong taong ito siya tatanggihan ng mga bagay na ito. Dahil ito po yung wala sa kanya. Of course, tatanggapin niya ito. At mga bagay na kanyang tatanggapin ay mga bagay na mawawala. Natandaan po natin yun, ano? Ano pa kaya yung mga bagay na hindi mawawala? Hindi mauubos at walang hanggan. Libre at walang pagod at ito'y hinanda at inilaan sa atin. May marugdubang tayong pagnanasa nito ay matanggap. Ito ang katotohanan. Kahangalan po na hindi natin ito tanggapin. Dahil sa kayuan po natin. Lahat po tayo. No? Yung mga nararanasan po natin ngayon na kabutihan ng Diyos na natin tinanggap. Marugdub na natin pong nararanasan ang pagbabago ng ating sarili. Yun po yung asset natin na natanggap na bagay na hindi po nawawala. Na gusto po ng Diyos na ibahagi po natin. Lalo pa yung sinasabi niyang inaalok na libre na kaligtasan o salvation. Ano po ba? So yung po ang nating kung ating pong mabahagian ang bawat tao na wala pang relasyon sa Diyos. At ang ating dala, paglaya yung pag-ibig at udyok ng Espiritu Santo, ang salita pong ibabahagi ninyo ng taglay, mayroon po yung kapangyarihan. At sa tandang panahon yung tao pong binhagian ninyo ay mayroong magbabago. Mayroong magbabago. Nakaramihan po ay hindi po natin minsan nagagawa. No? So yung po yung tema natin, na sa simpleng panalangin itong masamang taong ito, sinagot ng Diyos ang bagay na yun ang inaalok ng Diyos at bawat na sa atin na hindi nauubos ang grace of salvation. Sa bagay ito, aalamin po natin kung ano ang content po ng panalangin niya at kung ano po yung sagot ng Diyos. At ito po din ay maaari na ganap din para sa atin. Amen? Tayo po yung mukat at manalangin. Hallelujah. Dahil ang Diyos sa pagbanal na kapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat muli sa araw na ito. Lord, salamat po sa mercy and grace, Panginoon. Dami pong natatamo mula sa iyo. Napakabuti mo nga po, Panginoon. Dahil lagi po kong tapat, Panginoon, sa bawat na kami. Maging ang aming mga tungkulin, Panginoon, ang sinatang mo sa bawat na amin. Salamat, Panginoon, sa patuloy ng pagpapaalala.
Lord, salamat, Panginoon, sa mga salita niyo, Panginoon, na buhay, na sa aming mga puso, na dapat namin, Panginoon, ipamahagi. Panginoon, salamat sa mga pagkakataong katulad nito na muli mo, Panginoon, piniremind ang bawat sa amin sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Lord, buksan mo po ang aming mga spiritual na pangunawa pagbilang sa araw na ito. At ang mga salita niyo lamang po, Panginoon, ang pumasok sa aming mga isipan at puso. At ipaunawa po sa aming Panginoon ang kahalagahan ng kaligtasan na inaalok niyo po 2,000 taon nakaraan. At salamat, Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo, dahil mayroong naganap na mahalaga, Panginoon. At yung po, Panginoon, ang aming pag-aaralan sa araw na ito. Ito nga po yung Diyos na punong-puno ng biyaya at handa magbigay ng lahat ng itutan. Salamat, Panginoon. Doon nga papuri at salamat lamang at tanging aming pagkakalot sa iyo sa tanging pangalan po ng aming Panginoon Diyos. Amen. So yung po ang sinasabi, siguro pamilya na kayo, the dying saints prayer for salvation. Madaling step, yung taong malapit ng mamatay na hindi niya inaasahan, ay natanggap niya yung precious things sa God. Amen. Bagay na hindi po nauubos at nawawala. Tumasahin po natin ang text po sa Lucas 23, 32-43. May dinala pa silang dalawang salarin upang pagkaling kasama nito. Verse 33, nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, pinato nila sa krus si Jesus. Ipinato rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. 34, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagpapalaran sila upang malaman kung alin ang sa kanilang katuusan ang pupunta sa bawat isa. Verse 35, ang mga tao ay nakatayo roon at nanunood, nililipat naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, ililigtas niya, ang iba, iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ay Bisaya at hiniran ng Diyos. Verse 36, ililutak din niya ang mga tawal, nilapitan at sinalok ng maasin na alak. Verse 37, sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. 38, at nakasulat sa ulunan niya ang wikang Griego, Latin at Hebreo. Ito ang hari ng Hudyo. 39, tinulya siya ng isang salarin, nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Bisaya? Iligtas mo ang iyong sarili. Kasama ng katipan niya. Verse 40, ngunit, pinagbilinan siya ng kanyang kasama, hindi ba natatakot ka sa Diyos? Ikaw may pinarusahan tulad niya. 41, matuwid lamang na tayong parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay wala ginawang masama. 42, at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Last verse 43, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama kita sa paraiso. Dalawa pong word na panalangin ng isang masamang tao at sagot po ng Diyos na manalangin. Doon po nangyari yan mismo sa lugar na kung saan sila nakabitin. Mahirap na katayuan. Mahirap na kalagayan na kung ang Diyos walang inilagay sa puso ng tao, hindi niya maalala ang mga spiritual revelation ng God. Tayo po ganon ang ating sitwasyon. Pag wala pong word of God sa ating puso, doon sa sitwasyon na yun, wala po tayong matatanggap na spiritual revelation sa God. Para yung bagay na yung ating pong mapagsasayan. At itong tawang ito na kami po niyang pinakamahalagang bagay sa buhay niya na hindi niya natagpuan dito sa ibabaw ng lupa. So yun po yung ano niya. Ngayon, sa umagang ito, alalahanin po natin ang tungkol sa panalangin ng isang masamang tao. Magnanakaw po siya. Nasa huling sandali ng kanyang buhay, nalabis
mundong ito at kamit siya ng kaligtasan mula sa Panginoon at hindi sa inasahang pagkakataon. Kaya po mahalaga na tayo'y magpahagi dahil sa pagkataong ngayon na hindi natin ang Diyos po ay nangungusap dahil tagal-tagal po natin ang kanyang mga salita. At malalaman natin sa mga katotohanan ng salita ng Diyos na inilaan para sa lahat tungkol sa ginawa niyang pagliligtas. Inilaan niya ito 2,000 taon na nakaraan para doon sa kanyang mga taong tumanggap sa kanya. At ito po minsan ay hindi po natin nakikita na napakahalaga po ito. At ang kaligtasan ay hinanda para sa lahat. Ito sa ngayon, bukas, o anumang oras. Ito ay kailangan doon sa nais na magbalik loob sa Diyos at nagsisi. Doon sa nais na magbalik loob at magsisi. Ito ay para sa lahat. Pero doon sa nais magbalik loob at magsisi. At sinabi nito, sinabi niya sa Panginoon, nung makasalanang tao na yon, na alalahanin mo ako kapag nakahari ka na. Isang katagang punong-punong ng pananampalataya at paniniwala sa Diyos. At sumagot ang Diyos. Walang mga bagay na dapat sabihin kundi. Sabi niya, sinasabi ko sa iyo, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Napakaganda pong salita niya. Natin pong ma-encounter sa God at ang puso po natin ay nakakalugod po sa Kanya. Sintro po ito at napapaloob sa panalangin ng isang malapit ng mamatay na magnanakaw. Ang tugong madali ang biyaya at sagutan ng ating Panginoon. So ang salvation is grace from God. Na anuman oras natin pong hingi ay pakakalog po ng Diyos. So yun po yun, nakita po natin doon, yung magkasunod pong verses na salita po ng pagnanakaw at saka yung Panginoon. Isang napakagandang takpo po ito at istorya dahil doon sa mga pangyayari na nagtatagpo ang isang makasalanan at isang manunubos at nakamit ng isang makasalanan. Di ba ang ganda ng eksena po noon na hindi niya nasahan. Kaya nga, ang pangyayari tungkol sa Panginoon sa anumang bagay ay hindi pong sinasadya. Kaya minsan po tayo, nalalaman natin yung kalooban ng Panginoon. Hindi po natin fixed ang mga bagay na yun tungkol sa Diyos. Hindi ang handa ng Diyos yan sa anumang oras na gusto niya. Siya po yun. So nararamdaman po natin yun sa ating mga sarili na amin po tayo dahil sasabihin natin na kalooban niya ito ng Panginoon. So mayroon tayo mga spiritual revelation na tatanggap sa Kanya. Kaya naunawaan natin na ito ay nagmumula sa Kanya. Pinaalalahanan po tayo na ang katunayan, hindi naging isang namatay ang Panginoon doon sa cross. Kung siya rin nakasama po niya, yung nanalangin, sinama niya doon sa paraiso. Alamin po natin sa kanyang salita sa Isaiah 53, verse 12. Nag-prophesize na po ito noong panahon pa. Bago po siya sinapo doon, sabi doon, dahil dito siya ay aking pinarangalan. Kasama ng mga dakila at kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilakap ang kaparusahan ng masama. Sinapo niya ang mga makasalanan at ibinalang nila sila'y katawahin. So at the time na prophecy talaga ni Isaiah, naroon po yung hinanda na ng Diyos ang para dito sa biyaya ng kaligtasan. Inilaan na po para sa tao. So dito sa Lucas, chapter 23, verse 32, may dinala pa silang 2 sanatin upang patayin kasama nito. So doon yung prophecy na nakapaloob. At sa Lucas 23:34, sinabi nito, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So yun po yung kaganapan doon sa propesya ni Isaiah 53 at the time na naganap doon sa cross ng Kalbaryo. Ang tinutukoy niya ay ang kaligtasan ng sanlibutan. Ang buong layunin ng ating Panginoon sa kanyang intensyon sa pagparito sa lupa para iligtas ang mga makasalanan. So kailangan po sa bawat
Kristiyanong tumanggap sa Panginoon, meron po puwang doon sa kanyang puso na meron silang desire doon sa mga tao na wala pang relasyon sa Diyos. Ito yung gusto ng Diyos sa bawat sa atin. So sa Matthew din, sa ganapan po sa anyo, sa bagong tipan, mayroong sinabi doon na manganganak siya ng isang lalaki at ito yung pangangalanan mong Jesus. Sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So ito yung sinasabi sa bagong tipan tungkol po sa pagliligtas ng Diyos. Sapagkat naparito, Lucas 9:15, naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naliligaw. So yung po dapat ang focus natin sa ating mga buhay kung bakit po tinawag tayo ng Diyos. Hindi po doon sa ating comfort zone na ating nararanasan, kundi doon kung ano po talagang layunin ng Diyos kung bakit tayo tinawag. No? Doon nakasintro ang ating puso sa pagbabahagi ng kanyang salita tungkol sa kaligtasan. Sa 1 Timothy 1:15, narito ang isang katotohanan dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat. Si Kristo ay nagparito sa lipunan upang iligtas ang mga makasalanan. Pinatunayan po pa rin sa Timoteo ng ating Panginoon. Sabi niya nga yung authenticated na kasi kapapagligtas. Wala na pong iba. Minsan may nangangaralan na yung chance nila mabilis never to believe. Dahil pinulit po sa Matthew hanggang sa Timothy na inuukit ng Diyos sa puso natin na walang ibang tagapagligtas maliban sa ating Panginoon. Yan po, palakpakan po natin ang Panginoon. Good news from God at ating pagmalaman. Kaya nga sa mga pangyayaring ito, makikita natin ang ating Panginoong Isus ay gumagawa ng biyayang pagliligtas sa mga naliligaw na kaluluwa katulad ng isang magnanakaw na ito. And then, wala siyang tinignan na ganitong paraan na ikaw ay magnanakaw, ikaw ay isang tao, wala siyang kondisyon. Once na nanalangin tayo at alam ng isang puso natin, automatic yun. Then, ganun po yun. Nakalaan na po yun para sa atin. Mayroon tayong tatlong dahilan kung bakit ang pangyayaring ito ay malaga dapat natin malaman sa ating dahilan po katotohanan. Sabi dito, una, ito ay isang istorya ng kaligtasan ng isang taong masama. Amen? So parang kakayo ito yung ano natin, ito po, masama. So yung pasayos ng Diyos, yung mission ng tao nito, wala sinabi sa banal siya, wala, masama, makasalanan. So hindi po dapat itingnan po natin yun. Ano man po yung panlabas na kanyuan, o ano man katulad at isipin natin sa ating sarili, aminin po natin ang katotohanan na tayo po yung makasalanan. Natatalang po natin yun, pag hindi po ito, mabubuhay sa ating puso't isipan, maano pong isip natin, papalitan tayo at ating sarili na tayo walang kasalanan. Delikado po yun. Ito po yung dapat aminin natin at galing tayo roon. Kasi po, pag tayo punong-puno na ng salita ng Diyos at hindi na natin mawas ang sarili natin, makikita natin sa ating mga kapatid ang kasalanan. Magiging judgmental tayo, magiging critical tayo. Kasi ang pakiramdam natin, tayo na yung totoo. Never, sabi ng salita ng Diyos, habang tayo natututo ng salita niya, ariin po natin na hindi po wala po tayong nalalaman. Yung humbleness ng Espiritu ang dapat. Amen? Tuloy po yun. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi dito sa Romans 3:20, sapagkat ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay hindi dahil sa mga gawa ayon sa kasulatan, yamang nakilala ng tao ang kasalanan sa pamamagitan ng kautusan. Tutuhanan po ito. And Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa Panginoon Diyos. Okay? So ito po yung kailangan natin. Kung tayo man po ang spiritual na buhay natin ay lumilihis doon sa katotohanan yun na inaarin natin
na tayo ay banal at suwit. The righteousness of God alone ang ating makita sa ating sarili. Amen? So sa Isaiah 53, verse 6, sabi nito, taglay ng lahat, tayong lahat ay parang mga tupa, naligaw na nagkanya-kanya ng landas, ng lakad. Ngunit inibig ni Yahweh na ipataw ang parusang tayo dapat ay tumanggap. Yan po yung pag-ibig ng Diyos ng ating po dapat malaman. No? So, kailangan po natin na ilagay sa ating espiritu. Isaiah 64, verse 6, ang lahat sa amin ay pawang nagkasala ang aming katulad, kahit anong gawin ay duming dihamak. Ang nakakawangki ay ang sinapit namin mga dahong lakas na sa simoy ng hangin tinatangay at ito'y pinapagpag. Ito yung papareho ng ng tao. Sinasabi nila yung kasalanan. Kumaliwanag po. Ito yung mamamatay na taong ito ay siyang masamang tao. Nilabad po niya ang bakas ng lupa. Kaya siya sinatulang mamatay sa huling sandali ng kanyang buhay, nakanta niya ang kaligtasan na mula sa Diyos. Yun po yung kanyang namo. Habang ang tao ay may pagkakatao, may necessity, ay mayroong maliligtas. And a man can be saved while he's dying. Pag mayroong necessity po. Isaiah 55, verses 6 and 7, hanapin ni Yahweh, samantalang siya, hanapin siya, Yahweh, samantalang siya nakikita, siya ay tawagin habang malapit pa. It's a warning. No? Na kailangan po natin. And verse 7, ang mga gawain ng tao ay masamay, dapat ng kaligtan. Ulitin ko, ang mga tao masamay, dapat ng kaligtan. At ang mga likoy, dapat mabago ng muli ang isipan. Dahil manumbalik, lumapit kay Yahweh upang kahabatan at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran. At po yan ay pangako po ng Diyos. Yan, so kailangan po natin yun. Ano sinabi niyo sa John 6:37? Lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay ng Ama. At hindi ko itataboy ang sinumang lumapit sa akin. Napakagandang promise ng God. Amen? Alam po bawat sa atin ay mayroong taglay nito. Amen? At ito'y nangyari ng simple at may katiyakan doon sa nanalangin ng kaligtasan sa masamang tao. Simple lang po at mayroong katiyakan ang kanyang natanggap. Ang simula nito, noong malapit na siyang mamatay, ang magnanakaw na ito, ay sinamahan siya ng kanyang kaibigan at nilait ko yung Panginoon. Doon sa pamagitan na yun, nagkaroon ng sabing spiritual revelation ng God at naunawaan po ng tao na yun. Meron po siyang sinabi. Sabi ko sa Matthew 16:44. At pinalipos ka rin niya ang mga tulisang itinako kasabay niya. Mark 15 dito, nakita lang natin na bumaba sa cross ang Messiah na yan, na hari ng Israel. Maniniwala tayo sa kanya at pinalipos ka rin siya ng mga nakapakong kasama niya yung dalawang yun doon sa kaliwat kanan. At sandaling may naganap na pagbabago at the time. At nakilala niya ang Panginoong Isus. Sabi niya, kung sino siya, iyon ang dahilan para siya magsisi at magkaroon ng pananampalataya at tumanggap ng kaligtasan. So, ibig sabihin, na-recognize nung magnanakaw na ng Panginoon, it's something na mayroon na siya naka-install sa kanyang puso sa salita. Hindi po natin maunawa ng spiritual ng bagay kung walang espiritu na iwan sa atin. Tandaan po natin yun. So, mayroon na po siya, maaari siya nakarinig na ng mga pangalan ng Panginoon. Nainig mo niya dahil sa kanyang katayuan. Ikaw siya sa buhay, inisip niya kung saan magnakaw. Yun ang saan ang pero at the time hindi niya alam, nang salita ng Diyos ay buhay na sa niya. At the time doon, sa sitwasyon na yun, naganap sa niya. So nakikita po natin. Ang magnanakaw na ito ay hindi niya alam na ang Panginoong Isus ay nakabayubay doon sa cross. Sa pamamagitan lamang ng salita, pinig ng Panginoong Isus dahil sa physical na ng Panginoon, hindi na makikilala. Kung titignan po natin, sinabi sa Isaiah, hindi natin ma-recognize ang Panginoon yun. Sa pamamagitan ng boses
ng panalangin ng mga sinasabi ng Panginoon doon sa cross. Isa doon ang sinasabi ng patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yun ang kanyang ginagawa. Na ito nga ay Diyos na buhay. No? So doon sa pamamagitan na yun, doon po siya nagkaroon ng maikling panalangin na naranasan po niya. So makikita natin na ang kaligtasan ay tinilaan para sa lahat at doon lamang sa gusto tumanggap, hindi po sa pilitan natin po. Kung tayo po yung magbabahagi sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaaway na ating nilipostay, huwag po natin pilitin. Kaya po natin na ilagay sa kanilang puso sa pamamagitan natin pagbabahagi at ang Diyos po ang magpapalago sa puso niya. Wala po tayo yan. Amen. So, pakpakan po natin ang Panginoon. Alam ko po, kayo ginawa po na yan. Amen. So, napakaganda po eh. Sabi dito, ano mang oras ang regalo ito sa atin ng Diyos ay nakahanda. And I believe that the greatest miracle ng Panginoon na ginawa sa lupa ay ang pagliligtas ng tao. Amen. Amen. So, napakahalaga po ito na kailangan kasama po natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya kung tayo makamit, alam natin na walang yan. So, tayo nalulog na tao dito, walang yun sa'yo. With the wisdom, ang Panginoong tutulos. Huwag natin kalilig sana, pinaiwan natin yun at nag-alinlangan sa sana na bahagian. Sana na iwan. Kailangan po, matandaan po natin. Dahil ito po nakalaan ang para sa lahat. Kaya nga dapat natin ibahagi ang gasto ni Jesus tungkol sa kaligtasan, samantalang atin nakikita na wala pa sa buhay ng mga tao ang Panginoon Jesus. Lalo na po sa ating mga kamag-anak at nalulungkot kapag tayo pagdating ng panahon na hindi na natin sa doon. At tayo doon sa natin. Yung po yun sa lokas, kung mayroon sa mahirap. So wag po maganap. At ang Diyos po ay kumplito po siya sa lahat ng bagay. Kung mahibabahagi po natin ang bagay na ito na mayroong pag-ibig niya at pag-ibig ng Espiritu Santo, tiyak natin na ito ay mayroong pagbabago sa tao. Ang problema po ay ganito. O ang gusto po natin, pag tayo po ay bahagi ng salita ng Diyos at lumipas na ng mga ilang panahon, tayo po yun nagkaroon ng negative. Tayo, ano ba yung salita ng Diyos? Malito sa kanya. Nakikita natin yung outward appearance ng tao. Hindi natin nakikita na deep inside, doon sa ilalim, mayroong nang ginagawa ang Diyos. Huwag po natin tingnan yung panlabas niya. Palagi tayong manampalataya na yung binahagi na salita ng Diyos sa kanya ay mayroong magaganap sa kanyang pagdating ng panahon. Katulad ng magnanakaw na yun ang binasa. Ngayon, na kailang pakahalaga po ang ating pong ibahagi ng salita. Tandaan po natin yun. Sa panahon po ngayon, kanisan po, karamihan po ng mga Kristiyano hindi na po nakaya doon sa ganun. Wait na ito po yung unang-unang isinangako ng Diyos sa atin. No? Kailangan po natin yun. Ang pagbabahagi ng bagay po yun ang mga ganap sa po natin yun. Nagbabahagi. No? Nagbabahagi po siya dahil mayroon siya. Gusto niya magbahagi pero wala siya. Mayroon siya pero ayaw na magbahagi. So alin po kayo sa tatlong ito? Yung po yun na dapat natin malaman. No? So kailangan po natin na magbahagi tayo na mayroon tayo. Sino ba yung nasa tayo? Ang Panginoong Diyos. Yung po yun. Ang kailangan po natin gawin sapagkat yung po yun sa atin ng Diyos. Amen? So, tatlong bagay po ang ating makikita tungkol sa panalangin ng magnanakaw. Una po, ang sinabi po niya dito, ang kanyang panalangin, at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. So, ang kanyang pong panalangin ay nangahulugan po sa papatunay na naniniwala po siya sa kabilang buhay. Yung delight after death. Sabi nga, buhay doon sa binilaan ng Diyos. Hindi po siya naniniwala na ang tao ay complete destruction. Yung theory po ng annihilation, yung sabi nga yung paglipol, na may naniniwala pag namatay ng tao, wala na. Huwag po tayong maniwala doon. Hindi po ganon
ang Diyos sa paglalang sa atin. Ang bawat isa po sa atin mayroong ba ng Diyos na pagkakalagyan doon sa lugar na yun. Hindi po ang tao, mayroong paniniwala po na pag hindi kumplito ang counting, ang kaluluwa ng tao ay doon pupunta sa hayop. Hindi ganun kaano ang Panginoon kung bakit nila ng tao. So may mga ganon na paniniwala. So ang Diyos, ang kaligtasan ay inilaan. At kumplito doon sa ating mga binasang verses, mula sa propesiya hanggang sa bagong kita, narurumpo. Pangalawa po, yung second prayer po ng tao ito is show us that he recognized and acknowledged Jesus Christ as our Lord. May kapansin-pansin pong bagay sa tao ito na sa kanyang pagiging sa atin, ang ating pong malalaman na kilala niya ang Panginoong Isus sa oras ng kanyang kamatayan. Ito po yung pinakamahalaga. Paano ito nangyari sa pamamagitan ng sinasabi ko ng spiritual revelation? Na itong taong ito ay mayroon ng word of God na narinig sa kanyang puso. Ano sinasabi dito sa 1 Corinthians 12 verse 3? Kaya ibig kong malaman ninyo na kailan may di masasabi ng sino man ng pinasiyahan ng Espiritu Santo na sumpain si Jesus. Diba? Kung tayo may Espiritu Santo, hindi natin masasabi na sumpain si Jesus. At hindi rin masasabi ni naman, Panginoon Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Kaya sa mga unbelievers, hindi po natin maririnig ang Panginoong Jesus. Kasi kahit na po itong magnanakaw, ang tinawag siya Jesus, hindi po Panginoon. So tanda po yun, na hindi po siya maaaring tumawag dahil wala po ang Espiritu ng Diyos sa kanya. So sa katunayan, nakita niya yung kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ng Panginoong Jesus. Hindi physically, kundi spiritually, kasi hindi mo po ma-recognize ang Panginoon sa time. Ang sa Constitution siya, hindi na. So spiritually, doon po niya nakita yung kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ng ating Panginoon. Kaya nagkaroon po siya ng pagnanasa ng tanggapin ang kaligtasan. 2 Corinthians 4, verse 6, hindi sila sumalampalataya sapagat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng lingid nito. Sitan po ito. Sila ay binulag dito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaninga ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ito po yung nakita noong magnanakaw ng pato. Hindi po yung kanyang outward appearance. Na kung titingnan natin, hindi natin paniniwala na sinukilti dahil ang sarili nga niya, sinukot niya, na hindi makita. So dahil na sa propesiya ni Isaiah, gaganap po ang mga pangyayari. May kaya naganap po yun. Sapagkat ang Diyos na nagsasabing mula sa karimlan ay isisilan ang liwanag na siya rin magbibigay liwanag sa aming mga isipan upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nakahayag sa dikha ni Kristo. So yun po yung tuklasan po ng magnanakaw. So pangatlo po, ito pong magnanakaw ang panalangin niya, show us that he believes Christ has the power to save him. Ito po kailangan na maniniwala tayo na ang Panginoong kaya niya magligtas. Diba? Sabi nga, those who call upon the name of the Lord shall be saved. Nandun po yun sa kanyang salita. So kailangan po yun. So how wonderful and simple way of salvation. At napakadali ito para sa lahat. At anumang oras o anumang lugar na pagkakataon nandoon po, kailangan natin na ang kaligtasan sa pabibig ng mga tao. Hindi po wala pong pinipiling lugar o oras. Yun na po yung taktang panahon para sa tanggapin ng kaligtasan. So sa Romans 10 verse 13, sapagkat sinabi sa kasulatan, mariligtas ang lahat na tumawag sa pangalan ng Panginoon. So ito po yung katotohanan. Ang taong ito na makasalanan sa kabila ng kanyang ginagawa, siya po ay isang witness sa crowd na naririnig po niyang pangalan ng Panginoon sa tayo. Upang sa panahon na yon, sa kalagayan niya, kanya pong ma-realize yung salita ng Diyos sa kanyang puso at yung nagbigay sa kanya upang yung biyaya ng kaligtasan ay mapasakat niya. Kaya ang makikita po natin dito, yung pagbabahagi po ng salita sa bawat isa na wala pong relasyon sa Panginoon, napakahalaga po yun na tayo po yung gagawa na tinawag na Diyos.
Amen? So, yung po yun ang dapat na katotohanan na dapat tayo sa ating buhay ay taglay po natin yun. Amen? At ang sinabi ng Panginoong Hesus, na sa kabila ng dinaranas at hirap na nangyari, nasabi pa rin niya sa kanyang sarili na Amang, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So ito para sa lahat. Hindi lang doon sa sitwasyon sa cross sa pinagay ng Panginoon. So Lucas 23 verse 40 hanggang 41, ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? O tingnan niyo nga po yung kanyang, yung sinasabi niya, kung makikita natin na mayroon siyang salita ng Diyos sa puso niya. Kasi dito sa sinabi niya, yung masamang tao, sinabihan niya yung kanyang kasama, ikaw ba ay sabi niya. Sabi dito, di ba? Ngunit, pinagsabihan niya ang kanyang kasama na hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurungan tulad niya. Matuwid lamang ng taong kasama ng ganitong pangyayari dahil sa ating mga ginawa. Kaya tayo narito ay pinako. So naamin niya ang kanyang mga kasalanan, pero pinagtanggol niya ang Panginoon na siya'y matuwid. Yung paniniwala yun na kanyang nagawa. Sa kanyang narinig at nasaksihan, sapat na upang tanggapin ng taong ito ang kaligtasan inalok ng ating Panginoon. Yun ang nagpatibay sa kanya para po doon sa inaalok ng Panginoon na pagliligtas. So ano ba yung answer ng Panginoon sa panalangin? Makikita po natin ito sa una, the first part of the Lord's answer to His prayer and content with His word. Thou shall be in paradise. Thou shall be in paradise. Ang sabi ng Panginoon doon sa nanalangin. Mahalaga na ating malaman na ang Panginoong Hesus ay hindi siya nangako na ang tao ay mamamatay na ang pupuntahan ay purgatory. Maaari siguro itong word na ito komo na sa atin na between na yan pasamantalang tao doon daw nilalagay bago sa langit. Huwag po tayong maniwala. Never. Kasi sa salita ng Diyos wala pong sinasabing purgatory. Amen? So itong pong katuruan po ito, makahadlang po ito sa atin. Kasi mismo doon sa panalangin ng magnanakaw, napakalinaw na sinabi ng Diyos. Isasama kita sa paraiso, hindi sa purgatory. So, when we believe, when we die, sabi nga, either we are in heaven or in hell. Either we in paradise or perdition. Yung perdition po, yun ang kapahamakan. Impyerno yun. Yun ang sabi doon. Yung lang punta ng tao, dalawa lang po yun. Hindi po purgatory. So Jesus gives him, the man, absolute assurance that he would go to heaven. Yun po yung katotohanan na sinabi ng magnanakaw, na hindi ko sa magnanakaw, na siya mismo maniwala na kasama siya sa paraiso. Di ba ang napakagandang pakinggan sa salita ng Diyos? Na hindi niya inasahan sa buhay niya, na dito sa lupa, ang buhay niya hindi maintindihan, pero God, give us assurance. Mayroon po dito ang example tungkol sa heaven. Napakaganda po kung ang Diyos po magbigay sa inyo po, sa bawat sa inyo ng revelation po ng heaven, napakasarap, maaari po ka na. Napakasarap po ang buhay na bibigyan sa atin ng Diyos. Kaya lang po minsan yun na po nagsitan. Binibigyan ng isipan natin naman kung anong bagay. Amen? So pangalawa pong ano ng Panginoon, sinabi, kasi doon una sinabi niya, thou shall in paradise. Dito sa pangalawa naman, siya may binibigyan niya. Thou shall be in paradise. At that time, kasi nangungusap ang Panginoon, buhay pa siya So yun ang pinapangako na narinig ng magnanakaw. Doon tumibay ang kanyang pananampalataya para yung kaligtasan na sinasabi ng Panginoon ay buong-buo niya. Hindi po nag-doubt. O hindi man lang na sige lang, tanggapin ko na lang. Hindi po gano'n. Ito po totally sa kanyang puso ang pagtanggap. Totoong tinanggap ang Panginoon. Tingnan po natin sa ating mga sarili ang pag-isip po ng kaligtasan. Kung wala pong buo ngayon, ang Panginoon naman siguro kung totoo na, at pagkakataon sa second time na kasi doon po siya tinawag ng Panginoon para magligtas. Pag tayo, ayun po na Lord kasi
Huwag po tayo ang Diyos nagiging ng chance sa mga ganang bagay. Kung hindi natin natanggap, alam natin na daw na talagang pagkilos ang Panginoon sa buhay natin. Lord, uulitin ko po. Siguro ang Panginoon naghanda kasi nilakad niya lahat ito bago tayo matapos. So, those shall be in paradise. How wonderful to know this story pa man, keep on shouting. Diba? Na tanggapin siya. So, yung assurance of salvation, na matatanggap po lang natin ating Panginoon. Hindi po doon sa mga nagsasabi na sa aming kaligayasan dito ang kaligayasan. Hindi po. Tanging sa Panginoong Jesus lamang. So, mayroon pong illustration dito. Doon tungkol po sa heaven. Sabi dito, mayroon pong isang tao na sigaw po ng amen sa oras ng pagsisermon. Ngayon, ang visiting pastor po, dadating niya, tapos yung isang tao roon, inupiran siya ng espero po doon sa tao para huminto lang siya ng kalisigaw. So, nagkadir siya ng proposal, nag-agree po yun na tao yun. Finally, with the man, dahil nga po yung picture na yun, pinaniliwanag niya kung anong kananda ang pahibit. Hindi niya nakakunti sa sarili niya na ganun pala yung kanyang naranasan na ganun pala ang hibit. So, ang umiyak siya dahil nag-guess siya sa ng heaven. At ang sabi niya, votes or no votes, I must shout. Amen. Hallelujah. Hindi siya napigil kasi sigaw ng amen at hallelujah kasi naranasan niya doon sa preacher ng ang heaven ay napakaganda pala. Hindi niya na inalinta na kahit yung regalo na yun. Hindi na kailangan niya. So, ibig sabihin, napakahalaga at napakaganda pag ang heaven ay sinilipil sa atin ng Diyos. Okay, the second part ng answer ng Panginoon doon sa kanyang prayer, those shall be with me in paradise. Itong pangalawa, those shall be. Yung una, those shall in paradise. So, dito ngayon, those shall be with me in paradise. Isa pong manunulat na nagsabi na itong masamang taong ito ay nag-almusal po dito sa lupa kasama si Satanas. Ibig sabihin, hindi pa siya mananampalataya. Tapos na nanghalian po siya sa langit, kasama po niya ang God. So, it's wonderful. Diba po? Ang kaligtasan, dapat i-stick natin anumang oras. Amen? So, kung ito ang kalagayan dito, diba, birin mo yung buhay mo na yun at nandulong ka sa siguro, hindi mo alam ang gagawin mo kung maranasan mo yun. Bakit na yun, diba? Ganun po ang pinangako ng Diyos. So, kung ito managawa natin, magkaroon tayo ng design na magpahati po. Kung hindi man, ito na po yung time. Amen? Huwag po natin kaligtaan kasi ang bagay na ito ay sabihin na doon, tanggapin na lang natin. At ang Panginoon ay kinumpleto na ang lahat ng bagay para sa atin. Ngayon, yung pangatlo niyang sinabi doon sa magnanakaw, napakagandang word. Pareho, pero may dinadagdag na word. Doon sa pangatlo, panghuli pong answer ng Panginoon, those shall be with me. Yung word na with me in paradise. So tayong lahat po, ito po ang last na sinabi ng Panginoon. Those shall be with me, lahat po tayo. Diba napakaganda pong word? Kasama po natin yung Panginoon, yung Redeemer, sabi nga. So ang po is, napakaganda po ng word na it's wonderful to be in paradise with Jesus. Yung po ba yung ating puso ngayon na tayo ay pumunta roon? So yung po yung katunayan na sinasabi po ng salita ng Diyos. So pagkatapos, tayo yung sabi dito sa 1 Timothy, ito po yung sinabi ng Panginoon, 1 Thessalonians 4:17, pagkatapos tayo yung mga buhay, ay titipunin niya sa ulap at isasama ang mga binuhay pa upang salubungin sa papawirin ng Panginoon. Sa kayo'y makakapiling niya tayo magpakailanman. And so yun po yung pangako ng Panginoon na ating pong makakamtan. So yung pong
third part po ng answer po ng ating Panginoong Hesus, today, today, thou shall be in paradise. Thou shall be with me in paradise. So, ang kaligtasan po ngayon, hindi po bukas. Ngayon. Amen? So, doon po natin makikita ang sinabi po ng Panginoon at parang po tayong assurance dahil siya po yung nagsasabi sa atin. So, Luke 19, verse 5, pagdating ng Hesus sa dakong yun, siya ay tumingala at sinabi, ito po yung sinasabing papatuloy na ang kaligtasan ngayon, sabiyo, bumabata agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon, sa bahay mo. Kita mo? So ngayon, sabi ng Panginoon, sa bahay mo. Sabi nyo sa Luke 19:9, at sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan dumating na ngayon sa sambahayan ito, lipi din siya ni Abraham. So, sa mga ang expected ng salvation natin, di ba? Hindi mo ngayon. Ngayon din. So, hindi natin pwede pagpaliban sa kanilang pagmubahagi pag may panahon. Hindi po eh. Kung may time po tayo, spend the time doon sa mga kaibigan natin, maalam natin kailangan. Huwag tayo maging selfish sa nararanasan natin. Na nakikita natin yung taong yun na kailangan sa Kristo. Ang panukat po ng kung ang Panginoon ay nasa atin. Doon po sa sitwasyon ng tao na gano'n, nararamdaman mo po yun, kaya nakakapagpahagi ka eh. Nararamdaman mo ang katayuan niya. Kaya nababahagi po natin. Hindi natin ini-ignore tayo ng nakaranas. So sabi nga, thank you, you can be saved now, sabi niya. At this very moment, not only today, but here and now. Hebrews 3:7. Kaya gaya ng sabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo, ngayon ang tinig ng Diyos. Okay? So, kapag narinig nyo ngayon ang tinig, yun po yung sinasabi ng Espiritu Santo. Sa 2 Corinthians 6:2, sapagkat sinabi niya, sa kasalukuyang panahon, ay pinakinggan kita sa araw ng pagliligtas. Sasakluluhan kita. Tingnan ninyo ngayon na ang panahon na nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. So, ibig sabihin, ngayon, hindi po natin pagpalitan. Yun po ang sinasabi ng Espiritu Santo. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ito po ang bahagi ng ating pong nakuha doon sa salita niya. Ang pagpapakita po ng Diyos, ng kanyang walang kondisyon na pag-ibig at walang sukat at kamanghamahang biyaya ng Diyos na pinagkakaloob sa taong makasalanan, walang iba kundi ang biyaya ng pagliligtas. Pagkatapos po natin. At sa taong handang magsisi at laging handa at nakalaan sa lahat ng oras ang kanyang biyayang pagliligtas. Ito po yung Diyos. Kaya yung po dapat ang kung wala man po tayo sa puso natin, you have to pray. Yung desire, yung marugdog na pagnanasa para po napakahalaga po ito, kaya nga po ang God, inireliban po sa atin. Dahil po yung kakulangan natin. At ang panhabang buhay, nakatiyakan, yung assurance, di ba? Ng kanyang natamong kaligtasan, ay hindi niya inasahan na ang bawat isa ay inilaan sa kanya. Ito po yung dapat natin malaman, ang bawat isa ay inilaan ang kaligtasan na wala pong condition of pagkat. You have to receive this gift of salvation. Amen. At po, ang lahat po na ating nabasa ngayon at narinig at pinag-aralan ay inilaan na at hinanda ng Diyos para sa mga tao ang buhay ay wala pa si Kristo. Hindi na po tayo masasabi na Lord, wala pong alam. Mismo po yung ating naranasan sapat na po yun para ating pamahagi. Huwag tayong manghinawa sa pagbahagi ng salita ng Diyos tungkol sa kaligtasan. Hindi po masasayang ang mga bagay na ito natin pinabahagi.
ang salita po ng Diyos, pag hinahado natin, tayo rin tayo magpapalik sa ako. Yun po ating paniwalaan. Sa pangwakas po, istorya na naman po ng isang tao na preferred sa Hebel. Siguro, kung nung nangaral, hindi siya nakikinig, kung hindi siya pinaniwala sa Hebel. So ito yung naging ano niya, remarkable na kanya naman. Sabi dito, aking give us his crown, a walking stick. Tungkol. Sabi niya nito, in honor of his being best crown. The biggest, ang ano doon, pinangalanan yung walking stick sa kanya, pinangalanan, the biggest bull. Yun, kaya nga. It was only to give the one who was a greater bull. Yung, ano na yun, the walking stick. One day, the king was dying. And the clown came to visit him. The clown asked what preparation he had made for going to visit. Tinanong niya po yung king na nagbigay sa kanya doon sa walking stick ng Catholic Hall. So, ang sinagot po ng king, sabi niya, none. None daw yung ano. Then, solemnly the clown give the king a walking stick. Remarkable, you are the greatest bull. Yan po yung story na yun. Ano? Kaya nag-reward ko, naka-approve siya pala yun. Kailangan po natin. So, I encourage you, brother and sister in Christ, to share the gospel message of salvation to our loved ones, family, relatives, friends, neighbor, and those people that don't have Jesus in life. Para hindi po tayo makatulad yung sa akin na binigyan ng walking stick. Remarkable, you are the greatest force. Ito po yung nagiging ano natin pag hindi po natin alam ang inaanod ng Diyos at ang hibilig na natin. Pagpalang po natin ang Diyos at ang po ay isa pong katotohanan na ibinahagi po ng Diyos para sa atin na alam ko po, na ang Diyos keep on reminding on us na minsan nakakalimutan po natin na napakahalaga. Na ito yung propesya niya, sinabi niya na sa Testament at sinatutuhanan ng mga apostol na kailangan po natin gawin. Kung mayroon man sa puso natin yung minsan na nilibig natin, God, nakikita po yan. Yung simple prayer lang po, hindi na hinihinga ng Panginoon na maraming pambagay. God will answer that prayer to your heart. No? Napakahalaga po ang kaligtasan ang bawat isa sa panahon ngayon. Pagkandaan po natin. At magkaroon po tayo ng marugod na pagnanasa. Amen? Amen. So, glory to God. Pero pakapa natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa ipag-ibig sa Panginoon. Sa iyong kabutihan na kayo palaging tapat, Panginoon, sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga salita na aming narinig sa mga nito. Panginoon, kung ang mga bagay na iyong sinabi na hindi po namin minsan nananampanan. Lord, maging tapat po kami sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na tumutugon ng panalangin. Lord, bigyan mo po kami, Panginoon, ng desire at malugro at maglalangin. Upang, Panginoon, ang inaalok mong kaligtasan ng aming pumagat. Magampanan may bahagi ng bilang Diyos. Dahil, Panginoon, kayo po yung author, Panginoon, ng lahat ng tugay. At kayo po yung Diyos namin tinanggap. Salamat, Panginoon, sa patuloy mo pag-remind sa amin. Dahil alam po namin, napakahalaga po ito, Panginoon, minsan ito sa panahon ngayon. Ng mga tao, Panginoon, ay wala na pong direksyon ang buhay. Ang mga tao ngayon, Panginoon, ay hinahanap ng nila, Panginoon, ang mga bagay na kasisya ng kanilang mga sarili. Kami po bilang Kristiyan, Panginoon, na tumanggap sa iyo dahil ang Diyos. Patuloy mo, Panginoon, samahan kami dahil ang among banal. Sa mga layo at plano mo sa aming mga buhay, kung magampanan po namin ang lahat ng ito dahil ang Diyos. Bakit, Panginoon, sapagkat kung wala po kayo, wala po kami magagawa, Panginoon. Kayo lamang, Panginoon, ang tanging makagagawa nito, nakakakilo sa aming mga buhay. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na ito ay aming
na-ignore, Panginoon, sa aming mga buhay, ang nais mo pagawa sa bawat isa amin. Kung bakit, Panginoon, kami yung pinapos mo, Panginoon. Kaya yung sinabi, Panginoon, sa salita na kami ang ilaw at ang sanlibutan. At kami po ay mag-ilaw doon sa mga tao na sa kadiliman. Panginoon ko, ng mga bagay na kami sa nagpupulang kami, Panginoon, sa iwain niyo ulit sa aming mga puso at ilalagay sa aming espiritu. Ang lahat na ito, Panginoon, magampanan namin. Upang sa ganun sa oras na kami po haharap sa iyo, Panginoon, wala po kayong masasabi sa iyo, kundi lang nagawa po namin, Panginoon. Sa sabi ito, Panginoon, ay hisilin mo po sa amin. Katulad po ng parabol sa halin. Huwag po namin ibaon kasi ng Diyos ang mga bagay na ito na mahalaga katulad sa katapusan at hindi na uubos. Pagpunlagay niyo po sa bawat puso namin, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, ang lahat ng bagay walang posible sa iyo. At muli mo, Panginoon, ilalagay ang aming mga buhay. Doon sa nais mo, Panginoon, na maging kami, sino kami, Panginoon, sa iyo. Salamat na silang Diyos sa mga nito. Salamat sa presensya. Salamat sa Santo Espiritu na aming kasama sa kung nagagabay at nagtuturo sa amin. Salamat po sa mensahe sa mga kapatid kong narinig, nakapagod, Panginoon, at sa pagbukas ng kanilang mga puso at isipan. Salamat sa diyalan ito, Panginoon, namin pong nakasama sa iyo, Lord God. Salamat tuloy nga, Panginoon, ng papuri at pasasalamatan sa ilawan po namin sa mga at ang pangalan po ng aming Panginoon.